At tayo ay nananawagan dun sa lahat ng grupo na magkikilos protesta na sumunod po tayo sa mga umiiral na batas, no? Lalong-lalo na yung BP 880, no? Nakasaad naman doon kung ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga pwede. Maglalagay na ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa paligid ng batasang pambansa 3 araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, bahagi ito ng ginagawa nilang paghahanda para sa payapa at ligtas na pagdaraos ng SONA. Kanina, ininspeksyon ng QCPD ang mga equipment na gagamitin ng kanilang mga tauhan sa ground. Kabilang dyan ang mga mobility asset, mobile command center, mga transyon, baton, two-way radio, drone at bomb robot. Ang result ng ating inspection ngayon ay nagsasabi na ang QCPD ay handang-handa na sa ikatlong SONA ng ating Pangulo. Mag-i-start kami ng deployment Friday pa lang kami sa QCPD. Friday ay meron na tayong certain percentage na i-deploy ng mga pulis, Saturday, Sunday hanggang sa Monday, yung 100%. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na aprobadong permit to rally ng mga grupong nais magprotesta kasabay ng SONA mula sa Quezon City Government. Ang lokal na pamahalaan na rin ang magdidesisyon kung saan dapat na pumwesto ang militanteng grupo na magtitipon. Karaniwan bago sila mag-issue ng permit ay nagkakaroon ng isang coordination meeting at hinihinga ng recommendation at suggestions ang QCPD. Ang gusto naming i-recommend ay katulad din nung last year, no, sa Commonwealth doon sa Mitandansora. Kahapon, ipinahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na ipagbabawal na ng House of Representatives ang pagsusuot ng statement shirt o outfit sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Aniya, formal na pagtitipon ng SONA kaya magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng panuntunang ito. This is a formal event Makikita mo agad na may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o di ba? Yan ang mga bawal, no? Anything derogatory to personalities or people of authorities, no? Bawal yon. Sinabi ni Velasco na kung nais ng ilang individual na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan sa araw ng SONA, malaya naman nila itong magagawa sa mga lugar kung saan pinapayagan ang protesta. You can do that after, then if you want to do it during SONA, there are areas where you can do it. But not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested, you'll be detained. Ngunit sa panig ng QCPD, wala silang nakikitang problema sa pagsusuot ng protest shirt sa labas ng House of Representatives building. Well, yung security ng loob ng Batasan Complex ay ang may hawak po dyan ay ang Sergeant at Arms at katuwang niya po ang PSG. So sila na ang mag-i-implement ng mga security measures sa loob po ng Batasan. Dito sa amin sa labas, sa labas ng Batasan Complex sa kakalsadahan, for as long as yung t-shirt nila ay hindi naman libelous ang nakalagay at ito'y napapalooban doon sa tinatawag nating freedom of expression, titingnan natin kung anong aksyon ang pwede natin gawin. Gayunman, nagbabala si General Maranan na mahigpit pa rin ipagbabawal ang pagsusunog ng FEG at nagbantang aarestuhin at kakasuhan ang sinumang lalabag dito. Sinasabi ng Batas Pambansa 880 ay bawal talagang magsunog ng FEG. Yun naman ay maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng FEG, siyempre huhulihin natin kung sino yung nagsusunog at magpa-file tayo ng demanda. Patuloy naman ang paalala ng QCPD sa mga pulis na madideploy sa SONA na magpatupad ng maximum tolerance at sumunod sa police operational procedures. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.